Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, quick live lang po tayo ngayon. Kumusta po? Okay, galing pa tayo kumain at nandito na tayo sa nandito na tayo sa retreat house natin at bukas alas 8 ng umaga meron tayong misa po, 8:30 po. Kasama natin yung buong clergy sa Tagbilaran. And after that, pwede na makauwi sa 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 Bohol, no? Si Nalugon Lin is watching, si Emeline Plazos is watching. Salamat po sa laging panunood sa atin. Si kapatid na Gisada Fulgenio Ray. So salamat din sa mga new followers natin sa araw na ito. Mabot na 3,500 po yung mga bagong followers natin. At sa pamagitan yan, marami pa tayong ma-evangelize, no? Dito sa ating Facebook page at YouTube channel natin. Kindly follow din sa ating YouTube channel mga kapatid. Dahil marami tayong matutunan at marami tayong mga diskusyon. Every month may diskusyon tayo sa iba't ibang mga pastor na mga kapatid natin. Okay? Greetings muna tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin, si Norjan Catayas Billones, no? Nanood sa atin ngayong gabi, si Jennifer Yap, no? Good eve, Father. Si Rodel Moping is watching, si Beverly Pidoy Andoy Mirafentes. Sa Tagum City, Davao del Norte, si Gima Juliet, good evening, is watching. Si kapatid Rafael Tubog Jr., no? Si Jim Lakwets, maayong gabi ipads, maayong gabi ipod. At si kapatid na Eva Hagutin Kahansa, good PM, Father, watching from Bukidnon. Si Carlo Tabiolo Mendez is watching. At si Rafael Tubog Jr., no, nanood sa atin. At si Jillian, no, Jillian Sarinas Sonico Octavio. Good eve, Father, from Davao City. Okay, si Gerald Jane Blanco. Paki-shout out Gerald Bandido. Thanks, Father. God bless. Salamat, kapatid na Gerald. At merong mga kapatid natin na na-meet natin from Liluan kanina sa kainan natin. Si Mirasol Gundi Paas, good evening, Father Darwin, watching from Tracy Martires Cavite. God bless you always. Si Aljan, pinagpalang oras po, Father. Si kindly follow po Mr. 721 Catholic po. Si Juju Pops Juju Morales, good evening, Father, watching from Laguna. Sana po makarating po kayo dito sa Calamba City, no? Pero magstay muna tayo dito sa diocese natin mga kapatid, no? At pasalamat tayo sa unang star senders natin ngayon. Sa Glandis Santilan Pinini, Simporio, Silo Padre, musta na ka? Good evening.
So, okay na po. Full charge na po. Naka-relax, spiritually refreshed dahil sa ating retreat po. Siya yung unang star senders natin sa live na ito. Si Kura Alaba, BE Father. Si Gina Juliet na ay nag-friend request na ako. Name ni mo, Father. Huwag mong i-accept, kapatid. Nga scammer yan. Si Brad Ang Cortez. Good evening, Father. Tanong ko lang po, 3 ba talaga ang santo ninyo? Ano? 3? Anong 3? Isa lang yung santo ninyo natin. Pero meron mga different images po. Si Cassius Salvador Umuyon. Good evening, Father. Si Liza Castanares Pihana. Good evening, Reverend Father Darwin. God bless. Si Rafael Tubog Jr. is watching. Si Iva Haguten Kahan sa Amping Kanunay Father. Shout out Team Deliverance Turil watching from Turil, Davao City. Okay. Salamat po. Additional star senders natin. That's great to know. Padre, still si Sister Gladys. Salamat, Sister Gladys. Si Advance Ada. Good evening, Father. Si Millie Calonia. Nanood sa atin. Good evening, Father. Watching from Davao City. Si Bernadette Otero. Good evening, Father. Si Mary Eileen Monday. Good evening, Father. Nanay Ninita Hapos. Kasikas Eyo. Si Dailet Gotardo, maayong gabi, Father. Sana makapunta ako ng Valencia para ma-meet ka namin. Sige. Uwi naman ako matapos dito, mga kapatid. Si Melita Laurente Alizer, nanood sa atin. Father, visit ka sa Pagadian City para mapagaling mo po kami. So go to the sacrament po. All priests are healers po. Si Melky Bo Kadayday, good evening, Father. I-appeal mi tanan sa imong misa, tanan ni mga followers. Yes, sinasali ko po kayo, mga kapatid. Si Joy Alfanta Fernandez, nanood sa atin. Hello, good PM Pads. Antonio O. Macasero Jr. Mayong hapon, bro. Watching from Dubai, UAE. God bless you, Father. Salamat po. Si Bidyuki Rental, shout out po, Poblasyon Ono, Tagbilaran City. Sa Tagbilaran lang, no? Si Nimisio Lahay, good PM, Father. Si Justin Silim, hi, Father. Si Estrella Dinopol, mayong gabi, Father, watching from Cebu City. Si Arlene Pangantihon, nanood sa atin. So, ngayon, ito yung isi-share ko sa inyo ngayon, mga kapatid, bago tayo matulog, no? So, mataas yung greetings ko sa inyo ngayon. Okay. So, okay. Salamat tayo. So, sabi ni Saint John Paul II, santo na po ito, mga kapatid, Satan wishes to destroy life. Live in accordance with the truth. No? Life in the fullness of good, the supernatural life of grace and love. So ano yung gusto ng demonyo? Sisirain niya. Ito yung misyon ng ating kaaway. Sisirain niya. No? Ang ating spiritual life. No? So, yan talaga yung misyon ng ating kaaway. So, sa gabing ito, sana po ay nagdadasal po tayo bago matulog, mga kapatid. Don't forget to say the Holy Rosary. Don't forget to ask the intercession of the Mother of God. Dahil yung, alam nyo, yung prayer ng ating mahal na ina, grabe yung kanyang intercession sa atin. Si Pope Francis, sabi ni Pope Francis, ipagdasal din natin yung ating mahal na Santo Papa, bago tayo matulog. Dahil hanggang ngayon, nasa hospital pa siya ngayon. Catholics, sabi niya, are the target of attacks by the devil
because of the spirit of evil, does not want our holiness. He does not want our Christian witness. He does not want us to be disciples of Christ. So we are the target of attacks by the evil one. Hindi siya gusto na susunod tayo ng ating Panginoon. Now, the devil is an expert in making the concupiscence, the fallen human nature within us, and the pleasures and values of the world outside of us meet, so that they draw us away from fulfilling the will of God in our lives and following His commandments. So yan ang mga specialization ng ating kaaway, mga kapatid. Wala naman tayong ibang kaaway. Ang demonyo lang. Hindi po tao yung kaaway natin, mga kapatid, kundi ang demonyo po. Sabi ni Saint Catherine of Siena, ito yung sinasabi ni Kristo to Saint Catherine of Siena, the greatest, one of the greatest mystics of the Catholic Church. The soul, by her very nature, always religious good. No, by very nature, our soul, religious good. Yet it is true that the soul, blinded by self-love, does not know and discern what is truly good and profitable to the soul and to the body. So the devil, seeing them blinded by self-love, wickedly places before these souls diverse and various delights, colored so as to have the appearance of some benefits or good. He tempts each one according to his condition to those principal vices to which the soul seems to be most disposed. So gawin niya na maganda yung blinded by our self-love, blinded by our own pleasure, mga kapatid. Kailangan natin to discern more dahil makatulong sa atin yan. Okay? Sabi ni Father Sikia, let us now expound on the different types of extraordinary demonic attacks. Oppression. Ano tayo muna sa oppression, mga kapatid? Oppression includes burdens or afflictions determined from the outside and which are wide-reaching and diverse in nature. This is a lesser form of extraordinary demonic attacks, but if not addressed, can lead to full possession. Can lead to full possession. Oppression can affect one's health, emotional and psychological well-being, spiritual life, relationships, and work. These areas of one's life deteriorate for non-apparent cause, without natural reason. Kaya nga hindi, tulad ni Brother Jovan, may isang dating daan, and then lumapit sa atin, previously Catholic siya. And then yung sakit niya, walang findings, walang diagnose sa doktor. With no apparent cause. With regard to physical and mental deterioration. So, bigla na ma-deteriorate yung mental ability niya. Physical ability niya. That is primarily caused by an evil spirit. Yun, binabarang siya ng masamang tao dahil sa inggit, dahil sa puot, because of envy and intense anger, mga kapatid. Tuloy.
medical science would find difficulty in diagnosing the case as well as finding a cure for the cause of the affliction. Nahirapan na yung doktor, mga kapatid. Yan po yung nangyari ni Brother Juban. Without findings, without proper diagnose, may proper diagnose, may proper lab test, pero wala silang makita na na causes. There may or may not be paranormal occurrences experienced by those around the victim, but there would most likely be an occult connection. So bukas po, isi-share ko po sa inyo yung kababalaghan na experience ni Father Gary Giritan, isa sa mga appointed exorcist dito sa Diocese of, na kanina nag-uusap kami, and then nakinig ako sa kanya. Ang ganda po. Isi-share ko po sa inyo bukas po yung nakakilabot ng mga karanasan ni Father Gary Giritan during deliverance niya sa isang bahay po. So patuloy po tayo. But there would most likely be an occult connection. Turning now to the different faculties of man, let us see how the devil harasses and attacks them from the lowest faculties to the highest. Una, 5 senses of man: sight, hearing, smell, taste, and touch. Itong 5 senses of man, pidiharas ito through oppression. Regard to temptation, all the devil can do is to bring or use opportunities wherein a particular sense is brought in contact with its proper object. Then the devil tempts the person with the help of concupiscence to satisfy that sense beyond what is right, or the object that is brought before the particular sense is designed to intentionally cause a craving again because of concupiscence that makes the person fall into sin. An example of the first situation is a person who has eaten a complete meal and has had his fill, walks by a shop and sees his favorite dessert in the counter. Although he is no longer hungry, he is tempted by the devil and orders the dessert and eats it just to satisfy his cravings. Pwede yun. Senses natin sa ating appetite. No? Here we see the person falling into sin of gluttony. Busog na siya. Doble na yung paglaki niya dahil lahat ay kinakain niya. Ang gusto niya. An example of the latter could be a person browsing to the rack of magazines for something to read to pass his time while he waits. As he turns around, he sees a magazine with suggestive, almost pornographic pictures in the cover. He does not immediately turn away, but listens to the temptation of the devil to continue looking, so much so that he ends up buying this particular magazine, eventually falls into the sin of lust. Yung mga senses natin, it is the gateway, it is the gate of the evil spirit. Can the devil harass extraordinarily or attack more directly or intensely the faculties? As a rule, no, unless a person opens certain doorways. You cannot attack directly to our senses. As a rule, no, unless the person opens certain doorways, which we call openings, that allow the devil more power over them because you open the doorways. We will discuss these doorways in another chapter, but some examples of these doorways are frequenting occult practitioners. One of the doorways. Frequenting occult practitioners, laging pagpunta sa mga occult practitioners, mga manghuhula, mga
palm readers, no? Developing one's psychic abilities, i-open yung psychic mo. Practicing new age activities, allowing unhealed traumas, yung mga traumas natin, unhealed, which cause deep hatred and unforgiveness in one's heart to remain. Wearing lucky charms, ito po yung mga doorways, no? Objects of one's person, having them in one's house, and a long-standing sinful lifestyle. Yan din po. Once these doorways are open wider, the person will then be vulnerable to what we call demonic oppression. Below are some examples. Ito po. Ito po yung some examples of ang ganda nito, no? I-discuss na din ito susunod na araw po. So, 10:30 na po. Pasalamat na lang ako. I-discuss ko po ito sa ating... Pero hindi pa tayo nakapag-live sa part 4, no? Dahil nandito na tayo sa retreat natin. Pasensya na po kayo. At pasalamat na lang ko sa mga star senders natin ngayon. Si Des School. Amen. Nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Janine, GDP, yehe, nakasakop na jud ko live ni Father. Di sa jud ko makatulog, bisan katulgon ako. Salamat si Sir Janine, nagpadala sa atin ng 200 stars. Si LGN Besas, Jayuma, padala sa atin ng 100 stars. Salamat po sa inyo. Si Sir Gladys Santillan Pinili Simporios, nagpadala ng 150 stars. Salamat po. Okay. Greetings muna tayo bago tayo God willing, Ramadan will come to you on Saturday or Sunday. Good health. Si Ana Sastri, eksperto. Si Divina Intrina, hello Father. Si Riza Castil Maratas, nanood sa atin. Si Mary Ann Paclao, si Maxi Abang, si Angie Tabacoldi, nanood sa atin, at si Anita Alparo sa Negros Oriental, at si Myla Nisisito. No. God bless po, at tatapusin natin sa isang panalangin po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good night po. Bye-bye. Kay Maria, tatak sa FTV, The Humble Heart po. God bless.